audience, may I ask Mel Navarro to ask the first question? Hindi ako. Ikaw ang child number 1. Hello, Direk. Finally, ito na. May cast ka na. Naalala ko, nagkahanap ka pa dati. Yes. Kamusta ang preparation mo at saka paghihirap mo in mounting this cast, di ba? At saka your production. I believe matagal na rin kasi siyang na-announce. Diba sa Cinemalaya, and then you were still looking for funders. Can you share to us your journey in coming up with this cast? And your production team also. Thank you, Tito Mel. Actually, casting, very notorious po ako sa casting. So, hindi po ito agad-agad na si JM or nagpa-audition po talaga kami. Naghanap po talaga kami. Simula ng Cinemalaya audition, and then our first callback, second callback, until nag-final callback pa po kami. Ganun po siya katubo. So, sobrang tedious yung naging process po namin in terms of casting, in terms of the audition. Casting max, mga 82 plus po sila na nag-audition for the lead role. Kasi marami po talagang interested na mag-play doon. But then again, nung nag-audition si JM, sabi ko, kasi of course, one of the qualities na hinahanap namin kay Max and kay Chad Damarito is a raw talent, no? And new face, pero alam mo, may appeal, may gwapo, alam mong anak to ng artista. So nung nag-audition sa akin si JM, and then we're staring at the monitor, siya yung may ganung quality or trait na pasok for child number 82. And then of course, casting the legendary Maximo Maniego Sr., hindi siya basta-basta. Alam ko yun, Tito Mel. Pero nag-usap lang kami ng producer ko, ni Sir JD, sino ba ang perfect na mag-play ng isang superhero na minahal ng masa at tumawid across generation. And wala na kaming ibang maisip kundi si Sir Bong Navarro. But then again, gusto ko lang din sabihin, no, bago po namin yung in-offer kay Sir Bong, marami din kasi nagka-interest. So nauna namin, dahil sila yung nag-top, sila yung una namin in-entertain. It's just that, so happened na hindi nagtugma yung mga bagay-bagay up until you offered to find to Sir Bong Navarro. Ayun. And so forth. Pwede mahingi reaction ni JM sa kani dun sa sinabi ni Direk. JM, ito ba yung ongoing pa yung PBB before nung nag-audition ka or can you share the story? Sa pagkakaalala ko, parang may dalawang buwan na po ata after ko pong lumabas ng bahay ni Kuya. And, ayun. Kamusta naman yung journey? Yung nag-audition ka, pinabalik-balik ka, at finally, sa'yo napuntang mga lead role na post. That time po kasi, wala akong ibang hinahanap kundi mag-go-see sa kung ano man nung ilalabas na pelikula. At madalas ko makausapin yung manager ko si Miss Kijet patungkol dyan. At ayun, kumbaga that time marami naman ng event shows, pero kumbaga yung sa loob ko lang mas magiging masaya ako if sa go-see sa mga production o sa film, kung magkakaroon ako ng film project. Kaya anong reaction mo nung finally ikaw na napili nila Direk? Mahirap pong paniwalaan kasi until now, mahirap po talaga paniwalaan. At alam ko rin po sa sarili ko na hindi pa naman ako ganun kargadong aktor. At hindi ko rin ho ma-imagine kung gaano kalaki yung tiwalang ibinigay nila sa akin para dito sa role na to. At pero at the same time, masaya ho ako, of course. Kasi ito na ho yung pagkakataon ko para mapatunayan sa sarili ko na kaya ko umarte. And at the same time, may pressure po. Si Kai Babasi po. Yes po. Yung reaction mo sa sinabi ni Direk na nag-audition kayo, pabalik-balik, and then how do you prepare for your role? Well, my reaction to what Derek had to say about KJM, wow. Grabe. Sumasang-ayon naman po ako sa sinabi ni Derek because
noon pa lang sa loob ng bahay, we actually had a task where we had to like act. And Kuya JM did a good job despite having to use a language that he's not good with. Kasi Bisaya siya doon eh. At hindi Bisaya si Kuya JM, pero he did a great job. So noon pa lang, nakikitaan ko talaga si Kuya JM na umarte. And finally, he's doing it. So I'm proud of him, but I'm also proud of myself kasi not only is he acting, I'm also going to be acting with him and the whole cast in this production. Kaya, I as well inside the house did an acting task with Kuya JM, kami lahat ng housemates. And gaya nga lang ng sinabi ni Kuya JM, although we didn't start off strong talaga with acting because we're inexperienced people coming into acting, yet we did workshops, and I did it with Kuya JM as well and the other housemates. At eto na nga yung chance namin na i-prove na kaya namin gawin ang acting task dito sa outside world. Yeah. Congratulations. And lastly kay Bong, ano yung reaction mo sa napakagandang description ni Direk sa iyo? Una sa lahat, magandang hapon po sa inyong oras na ibinigay sa amin ngayong hapon na to. At una sa sinabi ni Direk, Direk, napaka-taas naman nun, Direk. Baka hindi ko maabot yung expectation mo. Pero una sa lahat, excited ako dahil first time ko sa Cinemalaya. Sa tagal ko na sa industry, pangarap ko talaga na magkaroon ng isang project sa Cinemalaya. At salamat kay Direk at sa writers at sa producer na maisip akong i-cast dito sa Child number 82. Siyempre, sobrang excited ako dahil nga matagal ako napahinga sa pelikula. At ito na yung uli yung balik ko. At sabi ko nga, wala akong problema kung hindi ako ang bida, kung supporting ako kasi doon ako nagsimula. At masarap balikan yung mga ganong klase kasi yun yung mas, kung baga dati, ikaw ang sumusuporta. Nung ikaw ay nagbida, may sumusuporta sa'yo. At ako, willing ako sumuporta. Lalo na sa itong GM at kay Kai, di ba? Direk, masasabi ko lang, salamat sa pangalawang pagkakataon dito sa proyekto ito. Kasi kamuntik mawala sa, alak mawala sa akin. Kasi nga, dahil sa schedule. Oo, pero si Direk ang nag-adjust para lang matuloy ako. Kaya pinapangako ko si Direk, hindi kita ipapahiya. Ngayon ko lang. Comedy po ito. Comedy po ito. Pero kasi it's a dream come true to work with Sir Bong Navarro. Kasi parang I think, bata pa lang ako napapanood ko ni Sir Bong. Ay, Direk. Parang famous ko lang yata ako. Nagkakaalaman ng edad, Bong. Diba? Nasundan ko kasi yung filmography ni Sir Bong. From The Gumboy, The Anothers, Agent X44, Supapapalicious, ano ba? The Possessed, Plastic Man, Mr. Suape, lahat. Nasundan ng generation namin yun eh. So talagang casting who's this legendary character must be a legend. So pinaglaban mo si Bong? Oo, pinaglaban namin ng producer namin, ni Sir Jandel. Kailangan si Bong to, hindi po pwede. Hindi. So kung kailangan natin mag-adjust, gagawin natin. Bong, anong meron dito sa script na napao ka at anong bago kasi sa dami rin na ginawa mo na pinagbitahan mo? Gusto ko yung yung character ko, hindi yung pangalang boy ka na, hindi naman tayo Viva Max. Gusto ko yung character mismo na nagpa-hook sa akin, yung kinuwento sa akin ni Direk yung story. Parang ang sarap paglaruan. Parang matcha-challenge ako na gawin. Tapos, yun nga, siyempre, Cinemalaya nga. So, yun yung mga gusto kong, hindi ko pa nagagawa kasi parang ang sarap na makapasok. Alam ko, maraming mga artista, mga directors na gustong makapasok sa Cinemalaya. Kaya hindi lang lahat nagkakaroon ng pagkakataon. Kaya ito na yung pagkakataon kong i-grab yung opportunity na ito na yung in-offer na sa akin, ayoko nang pakawalan. Hindi kaya, last question, hindi kaya dahil walang offer sa'yo sa Cinemalaya dahil na nakulong ka sa mainstream before? Actually, pwede din na dahil sa mainstream, dahil nga, syempre, ang gusto nila yung mga hindi pang mainstream na, di ba, ng mga artista. So, kaya
Hindi ko napapakawalan to. Thank you, congrats. Thank you. Thank you. Who would like to ask the next question? Nazarel. Kay Derek and kay Miss Erlyn, yung kwento kasi niya medyo, ano ba siya, similar kay Ramon Revilla? Or ano yung inspiration ng story? Actually, tatlo sila nag-create ng story. Yes. Si Direct Tim, si Miss Erlyn, saka si Arvin. Sige, So, kwento ko lang a little bit. A little bit. Yung kwento kasi, the idea, actually di pa siya naman ito, it was a germ or an idea na nanggaling talaga kay Greg Arvin with me. And it was his 2017 to me, on my birthday. So sabi ko, sige, try natin, develop natin, brainstorm tayo, sali natin sa ganyan, sali natin sa ganito. Up until I tap at Herlyn to help me, kasi busy si Greg Arvin, to help me write the story of it. To answer the question, it's not, hindi siya tungkol sa, malayo yung kwento niya sa mga Revilla, pero they are one of the case studies. Kasi, pero hindi lang naman sila, marami sila. Oo. Pero malayo yung kwento sa kanila. Yun. Of course, marami din kaming mga pamilya din na tinignan na may ganun ding sitwasyon. O hindi sila May Yeah, agree. Like basically, galing na talaga din siya sa ideas ko na parang yung mga concept, yung mga small concepts na parang nung birthday ni Tim Ron, parang I think deserve ni Tim Ron tong story na to. And I think, kasi fan din ako ng mga short films ni Tim Ron na alam kong siya yung perfect director to really direct it. And syempre, andun din kasi yung humor and yung fantasy na tsaka yan, pag nakikwento, kasi si Tim Ron talaga like, sa circle namin, kumbaga nagkikwentuhan din kami about sa mga films na gusto namin. Na siya yung perfect director to really conceptualize and direct this. And I'm also a big fan of Harleen, at Harleen din, as a writer, yung mga ginawa niya. So it's really like a dream come true of this team then for creative department na somehow nag-enjoy lang din kami to somehow materialize this. So, yeah, really exciting. Kay Sir Bong, ano yung unang pumasok sa isip mo na gaganap ka na isang artista na may mga anak na ganyan kadami? Una sa lahat, hindi ko kayang gawin to sa totoong buhay. Magkaroon ng 82 na anak. Yun nga parang ang daming lumalaro. Kasi parang, paano mo gagawin yun? Tapos, 80s na sikat kang aktor noon. Tapos bigla kang magpapakita sa yung pinaka-last mong anak. Paano mo siya i-handle? Paano mo, yung mga pagkukulang mo? Diba? 82 Pag siya yung pang 82. So, paano ka mag-a-adjust? Paano ka magpapakilala as a father sa kanya? JM, kasi sa PBB, parang nilabas din yung may issue sa biological father. Medyo nakarelate ka ba dun sa kwento? Well, sobrang relatable po ng character ni Max sa akin mismo. At kasi dito sa film, parang it's also about a father and son issue. And ngayon, gaya ng mga nakasabaybay nga ako sa akin sa loob ng bahay ni Kuya. Ano ba sasabihin to? Siguro isa rin mo ako sa mga lumaki na longing sa pagmamahal ng isang ama. That's why ramdam ko yung character mismo ni Max. JM and Kai, comfortable ba kayo sa comedy and ano yung mga preparations niyo? Well, alam kong kaya ni Kuya JM ang comedy. Alam ko din kaya ko. But to think that I would do it with Kuya JM, it never crossed my mind that I would be included in a movie with Kuya JM to do a comedy. Pero, I think that's the beauty of exploring. Kasi this can be my first time. And not only Kuya Bong's first time in Cinemalaya, also my first time. So, very exciting na magka-comedy kami.
Ayun. Siguro din, hindi naman ako nagulat na si kayong gaganap ng Risa kasi sa loob pa lang naman ng bahay, alam ko na kung gaano katalino itong si Kay. Kung gaano ka-fast learner si Kay. Magkano yan. Ayun, so, na-excite lang din ako na makakatrabaho si Kay at parehas na yung first film project ko. And, ayun. Thank you. The next question will be from Janelle of Cinema Brown. Hi, congratulations po. First, Sir Bong, ano po yung impression nyo sa Cinemalaya at gusto nyo talagang magkaroon kayo ng project? Kasi sa Cinemalaya, dito nagsisimula yung mga galing na director, writers, artista. So parang, alam mo yun, kahit nandun na nga ako sa mainstream, parang gusto kong masubukan. Gusto kong may matutunan sa kanila. Gusto ko yung paano nila nagagawa yun para mas makilala sila ng gusto. At yung galing na yun, saan ang galing? Yun po yung para sa akin. And kina JM and Kai naman, may impression din ba kayo sa Cinemalaya na first movie nyo ay Independent Film Festival kayo at lead role ba? Sa akin, malaki. Sige ganito. Halimbawa sa ngayon, no, na ako, asap na may music videos, magkakaroon mo ng serye sa mainstream. Pero para sa akin, hindi ko yung sapat para tawagin kong actor yung sarili kong kasi ko nakapag-Cinemalaya. I agree. I agree naman. This is also my first film, tas Cinemalaya pa. And although that's already a lot of, I wouldn't say pressure naman, but that's a lot of thing put on me. I'm doing my first film under Cinemalaya. Dapat I have to perform well. Because not only do I have to perform well, I have to exceed the expectations of what it takes to be under Cinemalaya. And dahil bago din ako sa industriyang to, I look forward to learning more, especially because Cinemalaya is known for starting directors and actors and actresses. I too am just starting. Kaya I expect to not only perform my best, but also to learn from my co-actors and actresses and sa mga veterans as well, and mga producers, the directors. Hopefully I get to learn more for the future natin. And syempre, sa kabila ng lahat ng suporta ng mga fans, meron din naman na talagang magbabash at sasabihin na bakit lead role agad ang mapupunta sa JM. Ano ang sasagot mo doon? Actually, sila ho yung rason kung bakit nagkaroon ako ng ganitong project totoo lang mo kasi tinitig ko lang mo sila as a fuel kung bakit ginagawa ko itong trabaho to. Kasi para sa akin, yung mga bashers, hindi naman ho sila nandyan para manira lang Sa akin, nakikita ko sila bilang simbolo ko sa progress na ginagawa ko Kung wala ho akong bashers, may mali ho sa ginagawa ko, may kulang sa ginagawa ko. At walang progress sa ginagawa ko. So, ayun po. Thankful ba rin ako sa kanila kahit pa paano kasi malaki din ho yung parte nila kung bakit ako itong gaganap na si Max. Thank you. How about you, Kai? I also agree. I also agree because the better you get at something, the bigger you get, the more people want to see the bad sides, the negative sides of you as a person. Anong mali kaya? Ba't ang nito? Ba't ang ingay nito? What's something I can throw at this person to bring him or her down? And, I think, gaya ng sinabi ni Kuya, it's crucial to have bashers and the negative comments because
without them, you wouldn't really be able to critique yourself as an artist. Kasi puro na lang positive comments na receive mo as an artist, I don't think it would be possible for you as an artist to grow more, to develop, and to improve. So I really agree that the more bashing, the more negative hate, the more you are climbing up to be better. Sir Bong, hearing those sentiments from JM and Kai, ano yung mapapayo mo sa kanila? Nakakatuwa nga itong dalawang to eh. Masyadong parang tagal na sa industriya. Alam nila paano i-handle yung sarili nila. Kasi nag-agree naman ako eh. Lahat kasi hindi mo mapiplease eh. Diba? Kahit anong gawin mo tama, para sa iba, mali yun eh. So ang gagawin mo na, pagbubutihan mo pa. Wala namang masama kung i-critics ka nila o babash ka nila eh. Siguro baka may punto sila. Diba? Kaya, kayong dalawa, kung ano yung tinatahak nyo, gawin nyo. Kasi walang masama ron. At hindi nyo siya binibigyan ng problema sa sarili nyo. Kumbaga mas learnings pa yung inaan yun sa mga bashers. I thank you. Pwede bang magpakwento sa mga production team kung how are the preparations coming along? Maybe we can first okay. So natapos na yung look test. Tama ba? So, kwento na. Yeah, thank you. We're done with the look test kanina before this story one. And lilipad ang buong team. Lilipad ang buong team. Parang iba yun. Lilipad ang team sa 27 sa Pinili, Ilocos Norte. That will be the location of the shooting. Shot entirely in Pinili, Ilocos Norte? Ilocos Norte is the main and ibang parts ng Ilocos Norte kasi nung nag-brainstorm kami, Arvin, Herlin, and Kim, kung gaano kalaking pelikula. It's a fantasy movie, by the way. So, kailangan malaki siya tignan. And most of FPJ's Panday scenes were shot in Ilocos Norte sa Paway, Sandu. So, sabi ni Direk, baka naman pwede. So, mag-shoot pa tayo. So, ganun siya. Ganun hindi ko na malaking pelikula kasi may mga locations na pinag-shootingan ng ating mga fantasy movies na doon sa Ilocos Norte, kinunan, na pangarap din na kuhanan doon. So much to films, fantasy films noong 80s and 90s. Yeah, it's I don't know ilang days kami doon, but naka-lock in kami ng hanggang May 8. So kung gusto niyo pumunta, message lang po si Jules. Yes, coming from, ano mo magiging look nito, sir? Paano mo ano yung vision, paano mo makikreate yung fantasy world ng Child Number 82? Ayun po, good afternoon po. Ayun, nung nakuha ko to kay Phil, when I was informed about, sobrang excited ako kasi nung lumabas pa lang yung top 10 ng Cinemalaya. Ito agad yung title na nag-gravitate ako towards ko. So parang hindi ko na-expect na mapupunta siya sa akin because during that time niya, busy sa Kingdom. Pero sobrang lucky ko rin kasi nagulat ako dun sa naging plan ng production. Because Pinili, Ilocos Norte is my hometown. So, sobrang sakto lang na uwi kami doon. Tapos, actually yung katandem ko ng production designer, tatay ko. So, dalawa kaming, kasi kailangan ko siya para doon sa buong town, kasi town na yan. So, kaya na-store po yung PD nito. Dalawang na-store po yung PD. Junior and senior. Junior and senior po. Mag-ama din. Yun. So, parang I think it's a perfect time. Tapos, fan po kasi talaga ako ng mga fantasy action ever since. Kahit yung mga 80s. Gusto ko yung aesthetics. So, sinasabi ko nga kay
directive, kailangan malinaw yung separation ng real world and fantasy world. Pero sa context pa rin ng weaving kasi andun kami sa heritage ng Ilocos. So, we wanted everything to be neutral pagdating sa real world. Pero yung fantasy world, sobrang colorful. Tapos pagka-transition kami to the old early 80s up to the glossy 2020. So parang ganun yung mga fantasy worlds na binubuo namin ngayon. Tapos nakakatawa lang, ang masaya lang kasi din yung banter with the whole team. Parang kanina pinag-uusapan namin, kung kailangan natin ng double kay JM or Guang, mga ganyan. Noong mga 80s kasi halatang alam mo double. So sabi ko, humihingi ako sa kanila, can we do one size larger? Parang ganyan. Yung deliberate, yung pagka-camp. And dun sa deliberation kasi ng camp, dun mo makikita yung buong design. Pati yung mga fantasy worlds like the aliens, the dragons, we wanted to really pay homage to the 80s FPJ movies, to the syempre Roman Revilla. Parang gusto namin talagang i-capture yung essence na yun. And I think that's what Derek really wants. So yun yung, ang tanong na lang naman is how seamless it will be pagdating sa paglipat sa real world na isang quaint town ng Ilocos Norte. May isang batang nag-love looking for a guidance from a father. Yun yung gusto namin makuha ng love dun sa buong design. Thank you po. Nico and Miss Jubes, tatanungin din kayo kasi ang parang basing on the synopsis, week yung event ba? Tapos dahil artista yung namatay, maraming tao. So maraming tao. Anong nakikita niyong logistical challenges of mounting this spectacle? And how do you feel about facing this? It's a big movie, obviously. So ano yung inyong thoughts and how do you feel about preparing for this? Let's hear from Mika first. Hello po. Good afternoon. So ayun, nung nabasa ko po yung script, yun din po talaga as an AD. Yun agad yung nakita ko na, medyo malaki siya. Kasi last year po, part ako ng Cinemalaya, pero yung mga shoot po namin ay mga katutubong ati. So, medyo malaki yung jump na ngayon, parang malalaking artist na may Vong Navarro, may Jaime Ibarra, may Kai. So, parang nakikita ko talaga siya as a challenge, pero naniniwala naman ako sa team, especially kina Miss Juves, kina Sir JD na tulungan naman yung buong team. So, I think challenging siya, but of course, we'll do our best naman to make it work. Lalo pa minsan mas kailangan ng extra care pag nag-shoot sa mga provinces ng mga big crowd kasi yung iba hindi naman sanay sa shoot and but yan po. Actually, I'm excited. Yan. So, yan. Nakikita ko naman yung team ay okay. So, yeah, I believe naman na magagawa namin ito. Yan po. Thank you, Ms. Jules. Good afternoon po. Nung in-offer po to ni Sir JD itong child number 82, syempre, ang unang reaction ko po, ay Cinemalaya, low budget. Tapos syempre mga eksena, marami po kaming big scene. Pero sa ngayon naman po, planchado naman na po, okay na yung logistics namin, at okay na rin po yung mga location namin para sa proyektong ito. Saka dream team po mula sa production designer namin hanggang hanggang PA ko. Maraming salamat po. Thank you. Eric Cobahug of Spot has a question. We've been hearing Cinemalaya a lot, no? So I want to hear naman from si Direct Carlos about yung child number 8, how does it fit into the Cinemalaya mold? I'm hearing that it's a fantasy and it's kind of a big production. And was it parang yung fantasy element and the yung big production budget, were those parang
did those come into play in the selection? But napili yung child na, if you can talk about the selection process lang naman. And what's your parang sa monitoring side naman, what's the lookout for Cinemalaya on this kind of parang medyo kakaiba siya sa usual mode of Cinemalaya films. So, yun. Actually, I'm not part of the press con, pero I mean, ano lang, I'm just here to monitor developments with the entries, no. But dito kasi sa I mean, itong as far as the selection goes, it's selected by a selection committee, and we looked at I mean, this one, itong Child 82, as well as the 9 others that were finally chosen, were chosen because hindi talaga, it's not because malaki or maliit yung scale. It's basically kasi ang vision naman, ang ano naman talaga na Cinemalaya is yung personal films, personal film made with artistic integrity. That's the original mission, and that's it's been Cinemalaya has been holding its executions close to that. I mean, or up to that standard through the years. So that was yun ang guideline ng selection committee as far as the festival selection goes. So kaya it along with the 9 others that were chosen is ang Child 82 is the committee, and we felt it was nandun sa nandun sa anong yun, sa standard na yan, which is personal filmmaking made with, at saka we looked at all of the decks, we looked at all of the teams, and yun ang napili ng selection committee. We're very happy with the selections, and the Child 82 is part of that. Nakalimutan ko yung isang part ng question, ano nga ba? No, we're just kasi syempre merong government participation din dito. So we're just very looking out for the strict compliance with the deadlines, with the dates, tsaka kasi may contracts. So we're really looking into that, yung monitor namin yon. At saka I just got wind of this this story conference just within the last few days. So I thought it might be a good idea to drop by and just monitor developments. But basically we're of course we trust the teams, Child 82 and the 9 others. We trust them under yung kanilang execution and saka yung teams nila. And of course their materials, but we're looking at regularly. I mean, we're looking at checking out on the compliances kasi merong mga government requirements. Thank you. Last 2 questions. Will you ask her? Sir Danny, will you ask a question? Noel, will you ask a question? Okay. So, hello. Yes. Jem of push.com. Hello po. I have a few questions lang din for mga And then, first po, kay Sir Bong, you mentioned you enjoyed doing support roles back then. I remember you did a lot of action comedy like Asphalt with Sir Eddie Garcia. So ano po yung mga learnings niyo from them na until now, dala niyo ba? Hindi ko malilimutan pagbaguhan ka that time. Ikaw unang babati sa lahat. Parang hanggang ngayon bit-bit ko yun. Parang kumbaga ikaw lalapit kasi nagpapakilala ka dahil supporting ka. So, hindi lang sa mga co-actors mo pati sa staff. Tapos kailangan kilala mo yung alam mo yung character mo, tapos yung bida para yung dapat kasi meron kayong bonding Kumbaga, siguro kung hindi umabot sa workshop, so kailangan mas nag-uusap kayo mas madalas para mas makilala mo siya. Para maganda yung chemistry niya paglabas sa screen. So yun yung mga natutunan ko. Follow up lang po, you did a lot of lead roles na rin po na action, comedy, fantasy, boy, ganyan.
Plastic Man also. So ngayon po, since nakita na kayo before sa mga ganong roles, ganong characters, ano po kaya yung ibang atake nyo this time for this role ni Boy ka na? Nag-usap kami ni Spielberg magkaroon ng bagong flavor. Hindi, kaya nga, yun nga gusto ko nga itanong kay Direk ko, ano pa ba yung gusto niya? Actually, yung gusto niya na. Kasi, yung mga gusto ko, nagawa ko na yung before eh. Siguro, yung gusto kong gawin dito, kailangan ma-meet ko yung ano yung gusto ni Direk. Kung baga, pwede kami magtulungan or kung ano yung gusto ni Direk, yun yung gagawin. Para din mas ma-challenge nga din ako dito sa character ni Boy ka na. Sorry if I may add. Medyo nagpipigil lang sa Sir Bong kasi ng details kasi I don't want to reveal yung mga bagay about the Boy ka na. And of course, we want to surprise you. And nakangiti sa Direk Carlitos about this character. Baka na-preempt? Baka ma-preempt, yun, or mahulaan nyo saan pupunta. Yun. Pero, so far, ang hirap din direct. Oo, kaya ingat-ingat din kami. Pero yeah, we're still developing it. Yung final attack of it ni Sir Bong doon sa character. Yun lang po muna. Okay, for JM naman this time. Of course, sikat na sikat, you're in a love team with Fiam. At this time, iba yung mga makakasama mo. So, gaano ka kahanda sa reaction ng mga supporters mo and Lini na you're doing a solo project? Pagdating dyan, may tiwala ako may tiwala ako sa fandom namin ni Fiam, sa solids ko. The way nila kami supportan, the way nila kami iangat. Halos hindi na fans yung tingin namin sa kanila. Literal na pamilya na yun kasi sila din yung nakikipaglaban para sa amin eh. And sa nakikita ko naman, bago pa nga lang mangyari ito, supportado na nila. At nakakatuwa naman yung part na yun. So, follow up lang din for JM. For this role, gaganap ka ng magiging batang ama. Although in real life, may karoon gano'n. I mean, meron ka bang mga tao na kilala na parang in one way or another, parang nire-relate mo, tinatry mo makarelate sa kanila for your portrayal of Max? Wala eh. I mean, sa part na yun, wala akong kaibigan na may ganong klase rin ng estado ng buhay. Matitinaw sila. Hindi. Siguro, para mas ma-portray ko ng maayos yung ganong side ng character ni Max, binabase ko rin sa mga napanood ko na noon eh. Since bata ako kasi mahilig talaga ako sa pelikula eh. At ayun, yung mga may hawig na kwento sa ganong parte ni Max, isinasaulo ko ulit. Sorry, yung last question ko lang for Kai. Kai, you had your acting debut in a cameo role sa Saving Grace, no? I think that's your very first acting stint, no? And now I think you're going to play a bigger role for this movie. Siguro from that first experience, ano yung lessons na you think madadala mo sa pagganap mo this time, this in Malaya Edwin? Yes, my very first acting gig was a cameo in Saving Grace as Grace. Actually, when I was casted to play the older Grace, ano lang yun, parang, wait Kai, dito ka na, come here. So I didn't read the script pa noon when I was casted for Saving Grace until I was on set. So parang, okay, dapat ito gagawin mo, ganyan. Kasi sinabihan na ako na mama lang sasabihin ko. But, hindi ko alam, the scene was so dramatic. So, sabi ko, okay lang yan, mama lang yan. Pagpunta ko na sa set, the director, kasi everyone was, it was sunset. So, everyone was trying to get the shot while the sun was setting. So, it's limited. We can't do it
for so long or tomorrow, it has to be done today. Parang, mama lang sinabi sa akin, but dapat dramatic. So I guess I learned that I must study my character beforehand. And kaya ngayon, binigyan na ako ng script, and although it's not the final script, it is gonna be an information for me about my character and all. Kaya binasa ko na, make sure hindi mama yung sasabihin ko or something like that. At nagipapa na. Pero I learned that I must study my character talaga before isabat na sa role. Thank you po. And then, thank you, Jeff. Last question from Lloyd of Lionheart. For the team, one question lang po. Ano po yung in-expect ng mga first-timers sa Cinemalaya? First-timer sa Cinemalaya sa festival? Of course, actually, kung dun sa basic experience ko, Cinemalaya kasi yung nagmulat sa akin ng mga, because of course, lagi matanood na yung mga mainstream films sa sinihan. Pero Cinemalaya talaga yung nagmulat sa akin ng realidad, lalo na dito sa Pilipinas, yung mga kwento at issue na may ganun palang problema, meron palang ganung tao na dinadanas ito. At meron palang mga lugar na ganito sa Pilipinas na hindi natin usually nakikita sa mainstream media. And of course, dahil nga ito yung pagmumulat, kaya pala sinasabi na lahat ng kwento ng Cinemalaya ay magaganda kasi ito yung mga bagong pelikula na nagpapakita ng Filipino truth. At ito yung katotohanan pala na danas natin mga Pilipino at realidad. So, yung mga papanood, kung first timer ako panood ako sa Cinemalaya, mamumulat ka talaga. Sa iba't ibang kwento, lalo na sa 10 pelikula na mapapanood ko. Yun lang po. Thank you po. Thank you. And then, Direk, on behalf of the entire production team and the cast of Child Number 82, may we ask you to close this part of the press con. Mamaya pwede naman sila mag-one-on-one interviews here. So just your closing remarks, your message to our media friends. Thank you. Hello po. Good afternoon po ulit. Magpapasalamat lang po ako sa inyo sa pagdalo niyo po dito at sa pag-cover po ng Child Number 82. Gusto ko din po i-share din pag po tayo magtapos na yung pelikula pong ito. Kaya po, kung ito kinikwento kasama ng buong team, this is also my love letter sa aking ama. Kaya siya, Child Number 82. Dahil ito po ay kwento ng tungkol ito sa isang bata na naghahanap ng pagmamahal ng ama, which is naranasan ko po kasi. Kaya din, isa po yun sa tumulong sa pagbuo ng Child Number 82. Kasi nung buhay pa yung tatay ko, kahit ganyan siya kalapit, hindi ko maramdaman na tatay ko siya. Up until nung may pagkakataon na akong na sana magkaroon na kami ng relationship ng tatay ko, 5 days after I graduated in college, namatay po siya. Kaya somehow naging doon po yung kwento. And inaalay ko itong pelikulang ito sa namayapa akong ama, Engineer Les Villanueva, at din sa tumayong ama habang lumalaki ako sa aking lolo Roger Bagnas. At sana itong maging pelikulang ito ay merong makuha yung audience sa panonood ng ano ba ang kahalagahan ng pagiging magulang or ano ba yung kahalagahan ng mga anak na mayroong mga magulang at ano yung mga danas ng mga anak na lumaki na walang magulang. Yun po sa behalf ng aming team, pagdasal niyo po kami. Mabuo po namin. Because I believe this is one of the biggest projects of Cinemalaya. So, ayun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat.